Alam nyo mga sangkay, tayo ay nakikiramay talaga sa mga pamilya no na mga nadaling mga sangkay nitong mga nanugod sa paaralan, no? At ngayon mga sangkay, kawawa yung kanilang sitwasyon kasi nga po gusto talaga nila makakuha ng hustisya. No? Gusto nila makamit yung justice para po sa kanilang mga anak. Kaya nga lang mga sangkay, ang pumipigil po dito yung Juvenile Justice Act, no? Ito po yung pumipigil mga sangkay. At nakakalungkot kasi masyado po talagang maluwag ang batas natin para sa kanila. Na porket ganito lang yung edad nila, hindi sila po pwedeng ipadlock mismo sa loob kasama yung mga ganun din po kaparehas nila na gumawa ng kalokohan. Kasi bata pa nga daw mga sangkay. Pero, ayun na nga po, dito mayroon pong lumabas. Halimbawa na lamang po itong statement ni Rex Gatchalian. Ayan po. Gusto kong basahin ito. No, kasi para po maliwanag sa ating lahat. No, kasi akala po ng iba siguro ang ganda ng sinabi niya. Pero yung statement niya na ito nagpapatunay kung gaano kaluwag yung batas natin para sa mga ito. Mga gumagawa mismo mga sangkay ng kalokohan na nasa mababang antas pa lamang po ang kanilang edad. No? Pag-usapan po natin ito anyway bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, guys, so umpisan po natin ito mga sangkay. Sabi dito sa balita, binigyang diin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi normal ang buhay ng mga kabataan daw po na sumasailalim sa rehabilitasyon. Grabe yung term, mga sangkay. Ito, basahin ko na lang yung kanyang statement. Sabi dito, ang akala kasi, sabi po ni Rex, mga sangkay, siya po yung namumuno sa DSWD kasi, ang akala kasi ng maraming tao, dahil walang criminal liability, yung below 15, normal na po ang buhay niya. Ganda na sinabi. Medyo may diin. Pero yung sumunod na statement ay ito. Ito yung sumunod na linya. Hindi namin siya pakakawalan. Ganda. Pero ito, hanggang sa nakita naming nagbago siya. In short, guys, pakakawalan pa rin at hindi makakamit ang hustisya. So tama yung sinabi mga sangkay ng isa, 'di ba? Yung medyo yung mas bata mga sangkay. Yung mas matanda sabi talagang patong-patong daw po yung kakaharapin mga sangkay. Nagrereklamo nga po siya kasi sabi niya bakit ako yung ganong kadaming bakit ganong kadami ang i-final sa akin samantalang ako isang beses lamang daw po siya tumira. No? Sinadya daw talaga niya ng kanyang hawak no na weapon wala daw po talagang laman. At isa lang mga sangkay. No? At ang nakakaalam ako man din mga sangkay. Masasabi ko talaga yung kung sino man yung boss sa kanilang dalawa, yung medyo payat na yung medyo payat sa kanila kasi yung isa mukhang sanggano pero yun yung takutin eh. Yun yung mas natatakot mga sangkay kasi kung nabasa nyo lang po yung kanilang conversation. Sabi po ng yung gumagawa po talaga ng dahilan para matuloy yung nakaitim mga sangkay. Siya pong gumagawa ng paraan para po matuloy yung kanilang gagawin sa eskwelahan doon po sa Tacloban. Tara na, siya po yung nag-aaya. Ito namang medyo matanda na yung muka mga sangkay. Nasabi po niya, teka lang, hindi ko makuha yung ganito kasi si auntie andito, ganun. Ang dami po niyang reason. Sa conversation na yon, ang tanging naintindihan ko, yung medyo gurang na sa kanilang dalawa, gustong lumusot, gustong tumakas. Kaya nga lang, pinipwersa na siya ng kanyang kasamang naka-block. No? Pinipwersa na siya na, tara na, gagawin na natin to ngayon. Pambihira, hanggang sa napilitan mga sangkay.
nangyari na nga po. Pero ang may pinakamaraming binuga mga sangkay, yung naka-block, which is yun po yung mas bata mga sangkay sa kanilang dalawa, no? So ngayon, ito yung nakakalungkot kasi yung naka-block, no, na mas bata, sinabi po niya sa conversation nilang dalawa na okay lang yan. After nating gawin to, susurrender lang tayo. Hindi naman tayo ano yan, no? Sumunod lang tayo sa programa. May juvenile act naman eh, no? Susundin lang daw nila yung programa. So ganun po katalino mga sangkay na alam po nila yung gagawin para po makalusot sa kanilang kalokohan. Pero yung isa medyo bonak ka po yung isa, yung medyo gurang. Hindi po niya mag-gets kung anong tinutukoy ng isa niyang kasamang naka-block mga sangkay. So dito malinaw, nasabi po dito, hindi namin siya pakakawalan hanggang sa nakita namin siyang magbago. So tama yung sinabi ng bata, mga sangkay, ng ano na yun, yung naka-block. Sabi po niya, after ng ilang taon, pag dumating tayo ng 18 hanggang 20, pakakawalan na tayo basta makita tayong mabait. Diba? Mga sangkay, tagumpay siya, anak ng Tokwa. Tagumpay siya dahil sa batas na ito na talagang namang nagiging sandigan nila ngayon. At alam nyo, dumadami po mga sangkay yung mga pangyayari na kahalintulad din po nito. Kaya nga lang ngayon mga sangkay, nababantayan na. Kasi nagulantang ang lahat sa nangyari sa Tacloban eh. Pero ang dami po pala mga sangkay. At alam po nila, ito ay nakakapangilabot kasi alam po nila yung batas. Alam po nila ang gagawin na okay lang. Kasi hindi naman sila masasakote. Di ba mga sangkay? Eto na po ngayon yung sitwasyon sa Pilipinas. Kung kaya't kailangan na po talagang asikasuhin ito ng mga senador, no? Ang pangit di ko trip to itong ganitong statement. Hindi namin siya pakakawalan hanggang sa nakita namin siyang nagbago. So paano yung mga pamilya? Yung mga naulila? Paano yung mga naiwang pamilya? Hindi nila makakamit ang justice dahil dito. Kita nyo kung gaano kapangit itong ginawa nila Pangilinan. Diba? Si PBBM gusto na po niyang ibaba. Yung PNP gusto na rin ibaba yung edad. So anong pang hinihintay ng mga mambabatas natin? Diba? Kasi kawawa po talaga yung pamilya nila. Kung hindi ito may serve ng maayos, umiiyak po yung mismo yung nanay po ata yun or lola, umiiyak po talaga siya. Nung pumunta po doon sila Robin Padilla, nagpasalamat sila kasi nga po alam nila na si Robin Padilla lamang ang nagsusulong na ibaba ang edad, no, nang po pwedeng humarap sa kung ano mga kapag may gumawa sila ng kalokohan mga sangkay, may karampatang parusa, no? Si Robin Padilla lamang po ang nagsusulong niyan. The rest mga sangkay, yung mga senador, bingihan lang naman doon eh. Puro politika lamang po. Kaya nga mga sangkay, si Robin dati pinagtatawanan natin. Kahit nga ako mga sangkay. Kasi talagang kinain po siya ni Pangilinan at that time eh. Sinabon po siya eh. Pero ngayon na nangyari na, kamusta? Di ba lahat kumampi kay Robin Padilla? Di ba lahat nag-agree na po ngayon kay Robin Padilla? So ano pang hinihintay ng mga mambabatas natin? No? Mismo yung presidente natin, gusto na pong ibaba yung edad. Kahit po yung PNP. Right? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.